Okay, palagpakan po natin si Caleb at si Catherine. Buti naayos na yung problema nila at sila po ay magkasundo. Ano po, ang title po ng period natin is Apoy sa Dagat. Okay? So, dapat to nagkaroon ng conflict lang po. Dapat to Chinese zodiac po yung panonoorin natin ngayon. Ano po? Pero salamat po sa Lord. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe, ano? Video pa lang natin, grabe na po yung talagang idea talaga na okay, talaga sa pag-asawa, dumaraan po talaga sa problema. Iba naman ng mga singles, ano po, iba-ibang klase nga lang po ng problema. Pero again, may solusyon sa bawat problema. Ano po, lalo na tayo po nasa Panginoon, ang pag-asa, tiwala natin ay lagi pong nasa Kanya. Okay, hindi ko lang makalimutan ito. No? Ito, matagal na nating nababanggit din, ano po. Yung iba kasi talaga yung pagtanong nila about sa pag-ibig. Di po ba? Lagi na sinasabi pa nga ganito, panagkatuloy, isang pangit, isang maganda, ang tawag daw ay true love. O biro mo naman, isang pangit, pinatulan niyo isang maganda, o maganda, pinili niya pangit. True love daw yun. Pag isang pogi at isang maganda ang nagkatuluyan, ang tawag doon ay nagpilian. Eh maganda ka, gwapo ko, edi tayo na lang. Eh ano naman ang tawag mo sa parehong pangit ang nagkatuluyan? Pangit ka, pangit din ako, tayo na lang. Ang tawag doon, nagpasensyahan. Eh, wala tayong magagawa eh. Pangit ka, pangit din ako, tayo na lang. Ano po? So again, ang daming, sobrang tayong na-bombard, ano po, lalo na po sa mga musika, ano po, sa napapanood natin, patungkol sa iba't ibang explanation po about love. May isa pang ang kanta na sumisikat ngayon, ano? Pusong graba, ano po? Pusong bato. Pati ho mga bata, alam yan, ano ho? Pero again, sa Bible, may mas malalim na kahulugan patungkol sa pag-ibig. At naniniwala po ako, disenyo ng Diyos, we are created to have a good relationship. A great relationship. Una tigit sa lahat sa ating Diyos. Pangalawa po sa kapwa natin, lalo na sa mga mahal sa buhay natin, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng magandang relationship. So ito yung pag-uusapan po natin ngayon. Pakinggan nyo itong mabuti, ha? All life is connected. Ang buhay daw po natin, dugtong-dugtong, kabit-kabit, dikit-dikit. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung ating nakalipas ngayon at ang ating pong bukas. Yung ginagawa natin ngayon ay may kaugnayan nito sa bukas na hinaharap po natin. Okay? Medyo may mapakita lang po tayong ilang sentence po na medyo mag-isip lang tayo ng konti. Okay? So, tinan po natin yung unang sentence natin. Pagkatapos, basahin ho natin ha. In 1, 2, 3. The present. Tagalogin nyo nga po. Past tense, present tense, future tense, nakaka-tense. So, ano sabi raw po? Yung ating kasalukuyan ay ating magiging nakalipas na kasama naman natin sa pagharap natin bukas. O even yung bukas natin, kasama natin yan. Ang point lang ay ito, ang ginagawa mo ngayon, eventually ang tawag dyan nakalipas. Pero yung nakalipas mo, connected po sa iyong kinabukasan. Okay? Even single ka, ngayon pa lang, at hindi mo pinaghahandaan ang buhay may asawa, sa pag-aakalang kapag doon ka palang pumasok, doon ka palang mag-aayos ng buhay, doon ka palang magmamature doon talaga, baka po mahuli po tayo. Okay, ng paghahanda. At sa mga mag-asawa naman po ngayon, ano ho, ito raw yung parang nagiging problema. Marami raw problema ngayon sa mag-asawa na hindi naman talaga, kung titingnan natin, problem itself po, sa mag-asawa ho talaga o problema sa buhay mag-asawa, kundi ito ay problema ng dalawang individual na nag-asawa na parehong may problema na dinala hanggang doon sa marriage stage na yon, yung kanilang mga problema nung single pa sila. Okay? Explain natin buti. Tingnan muna natin itong picture na ito. People with problems get married. And then they get married and they have problem. Kung isang tao, halimbawa yung anak natin, binata at lahat, parang tatamad-tamad pa rin, sa tingin nyo po, pa nag-asawa yun, sisipag? Kung ako bilang anak, hindi marunong magpasakop sa magulang ko, sa tingin nyo po, pa nag-asawa ko, madali ako magpasakop sa aking asawa? May mga issues po tayo nung single pa lang na nadadala po natin sa buhay mag-asawa. Na akala natin yun ang talagang problema po natin.
So kaya nga po, napakahalagang maunawaan natin, huwag natin baliwalin, even mga singles ngayon. Okay? Darating ang pagkakataon, pag nagpakampante tayo, like for example, di po ba, okay, hindi ka sanay mag-ipon. At kapag papasok ka sa buhay may asawa, umpisa pa lang utang na. Baka po ang mangyari po sa atin, pera ang pag-awayan natin sa bandang huli. So ngayon pa lang, paghandaan na natin ang mga bagay na pwede nating kaharapin bukas, okay? Kaya ito yung ilang bagay na pag-uusapan po natin. May iba kasi natatrap dito sa tinatawag na the right person myth. If I find the right person, everything will be all right. Kala po natin ganun hindi ba? Yung minsan, kapag nakatagpo ako ng tamang tao, tamang kapartner, maayos ang buhay ko. Okay? Kapag nakatagpo ako ng isang mayaman, nako, saglit lang, tapos ang aking kahirapan. Minsan, inaasa ho natin sa taong pwede nating makatagpo ang pagbabago ng takbo ng buhay natin. Sa totoo lang po, doon natatrap. Tingnan lang muna natin ilang bagay na ito. Pag sinabi natin sa the right person meet, you ignore your present which is connected to your future. Kaya minsan paisi-isi lang po tayo. Kasi baka balang araw makatagpo naman ako. Iba nga ang tawag na doon, baka swertihin ako. Number 2 is you disregard personal problems that become marriage problems. Pag hindi natin inayos, yung mga problema natin nung singles pa ho tayo, madadala po natin yan. Even makatagpo mo yung right person. How about number 3? You thought in love, factor is enough. I think I'm in love again. Yung mga ganun yun Paano mo nalaman na siya ang right person? Minsan, ito yung batayan ng mundo, chemistry. Sabi natin lahat chemistry. Algebra. Hindi, sasabi natin is, yung chemistry, uy, galing naman, lalo na pa nagde-date kayo. Wow, kamukha ko to. Nagkakasundo kami. Bakit? May nakita ba kayo nagde-date na nagpupukpukan ng ulo? Wala naman, di ba? Sabi nga ni Rick Warren, ang pinakamatinding pagkukunwari din daw pa nagde-date. Biro mo, kahit hindi ka naliligo, maliligo ka ng gusto dahil gusto mo kailangan mabango ka pag umarap sa kadate mo. Di ba? Magsusuot ka ng pamburol. Yung gel, grabe, isang tumpok dito. Ano ho? At eto na, pati pag upo, pinong-pino yung galaw nyo. Have a seat. Pagkatapos, kakain na kayo ngayon, di po ba? Siyempre, ang bulalo. Knife, please. Ganyan pa yung hawak mo sa kutsilyo. Sa loob-loob mo sa bahay, pinapangal ko lang ito. Pero dahil kaharap mo, baka ma-turn up. Grabe naman kumain nito, patay goods. Hindi ba? May sasot talaga lahat parang kaplanado, lahat ng kilos mo, numero, yung galaw mo, hindi ba? So yun yung sinasabi po natin. Pag nagde-date, siyempre, pakitahan niya ng magagandang bagay, labasan niya ng mga, wow, tipong magugustuhan ka. Kaya ngayon, parang tingin mo, ito na siguro yung right person sa buhay ko. And then, nung napangasawa mo siya at sa paglipas ng panahon, yung akala mong kamukhang-kamukha mo, doon mo na-realize, ka-opposite or ibang-iba katulad din sa iyo. Ilan sa atin po nakatuklas na nung ganun po? Amen po ba tayo doon? Yung akala mong babae tahimik, wow, parot pala to. Grabe. Pagkatapos yung asawa ko na gentle, grabe to. Boxer pala to. Napagkamalan akong punching bag. So doon natin natutuklasan yung maraming kaibahan po sa buhay po natin. Kaya nga, sana huwag tayong masyadong matrap, na akala natin, yung mga makakatuluyan po natin, yung lalaki tinatingnan natin or babae, yun yung right person sa buhay natin, na inasa po natin. Kaya nga, finding the right person, pag nakita mo siya, hanggang sa pag-asawa mo, wala kang ginawa, kundi hanapan siya ng dapat ginawa. Akala ko ikaw pa naman ang tamang tao. Akala ko ikaw pa naman makapagsasalba sa akin sa kahirapan. Akala ko pa naman ikaw magiging kaligayahan ko. Yung knight in the shining armor, naging nightmare. Naging bangungot. Kaya mga kapatid, huwag tayong patrap. Again, tingnan natin to. Next slide po natin. If I marry the right person, everything will be all right. Pero, sige, bigyan natin ng konting pagdududa po, Makita mo man yung right person, ang tanong, gugustuhin ka ba niya? Meron daw pong isang nanay, sabi po nung kanyang anak, Nay, grabe ho, may nakita ko, grabe sa lalaki po, gwapo na, responsable na, may trabaho pa, ang bait. Nay, siya yung hinahanap ko.
Anak, ang problem natin, di ko alam kung ikaw naman ang hinahanap niya. At pag nakita ka niya, hindi ko alam kung magugustuhan ka niya. Sabi nung babae na yon, naging turning point sa kanya, Nay, from now on, aayusin ko ang buhay ko. At ako yung tipong ng babae na hahanapin ng kolokoy na yan. So, hindi mo ba? Instead of looking or finding the right person, ba't hindi natin baliktarin? It's not about the finding the right person, but becoming a right person. So, minsan ngayon, magde-date ho tayo. Sa totoo lang, ilan sa atin ito may ka-date sa February 29. 29. Hindi ho ba? Marami sa atin nakakasana at marami kayo, grabe, pag magkikwentuhan kayo, patingiti natin, ang galing. Ano po? Talagang lahat ginagawa. Ito, makinig kayo mga couples, in-announce na ito ni Pastor JR, may couples retreat tayo. Lahat na ang katwiran nyo, kaya hindi kayo makaka-attend, hindi kayo maka-absent dahil may trabaho. Bakit nung nililigawan mo pa lang siya? May dinahilan ka na ba? Sensya na, hindi tayo makapag-date, may trabaho ako eh. Noong nagde-date pa lang kayo, saan? Kailan? Di ho ba? Lagi tayong may oras, noong nagde-date pa lang tayo, lagi kang may panahon at wala ka excuse po. Bakit ngayon? Kung kailan naging mag-asawa, noon parang nawala ng time. Eto pa, Pastor, walang kapos sa budget. Bakit nung nagde-date pa lang kayo? Lagi kang may pera. Alam nga naman, kinuha at inubos ng kapartner mo yung pera mo na limpak-limpak. Ang sinasabi lang natin ay ito, bakit ganun baligtad? Kung kailan mag-asawa na dapat mag-invest sa relationship, na dapat sana ay magkaroon ng mas maraming oras, panahon, at tunay na pagkakataon, ba't yung namimiss natin? Kaya mga kapatid, tandaan nyo po ito warning. Mas magastos ang mag-ayos ng relationship kaysa mag-invest sa relationship. At etong mabigat, minsan gumagastos ka na nga para maayos, hindi pa maayos. Biyaya po ng Panginoon na hanggat pinagkakalooban tayo ng Diyos na pagkakataon at opportunity to strengthen our marriage relationship, samantalahin niyo po, even mga singles, invest po kayo ng mga books na kung saan makapagtutulong sa atin to become a right person. Sabi niya natin lahat, I want to become a right person. Okay, so palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, ito po medyo itong problem kasi natin. Tingnan pa natin isang komplikadong natin sentence. Basahin niyo natin lahat, 1, 2, 3. Are you, ikaw ba? Who, sino? Tagalogin niyo po. Are you who the person you are looking for is? Sa Tagalog po is, naghahanap. Pinaiksi na lang talaga. Hindi, sa Tagalog po is, again, ikaw ba ang klase ng tao na hinahanap ng hinahanap mo? Unfair ho kasi to find the right person, ikaw hindi naman. Unfair po na humanap po ng mabait, ikaw salbahe. Di ho ba? So, siyempre po, ang hahanapin natin, kung tayo may naghahanap ng right person, sana ang focus din natin is how to become a right person. Pagdating po kasi sa Bible, sobrang kaunti lamang yung mga passages sa Bible na nagsasabi paano tayo makakahanap ng tamang tao. Pero, masdan mo, from Genesis, yung paano tayo maging tama, maayos sa harap ng Diyos, ang dami pong passage nagsasabi po niyan. Kung paano natin aayusin ang buhay natin. Kung paano po natin, aayusin at tunay na gagawin ayon sa nais ng ating Panginoon. Kaya po, especially sa mag-asawang narito ngayon, tumigil na ho tayo na hintayin at hanapin na magbago ang asawa natin. Huwag na ho nating hantayin yon. Sarili nga lang natin, nahirapan tayong baguhin, asawa pa natin. Biyaya ng Diyos, asikasuhin po natin ay sarili natin. Amen po ba tayo doon? Kaya ngayon pa lang ang challenge natin sa mga asawang lalaki, paano maging mabuting asawa at leader ng tahanan. Sa mga nanay, paano tayo magpapasubmit at magiging mabuting kapartner ng atin pong kabiyak. Sa mga anak ngayon, ang challenge natin, paano magiging mabuting anak. Naniniwala ho tayo, Ang mabuting anak, mabuti rin pong asawa yan.
sa hinaharap. Amen po ba tayo doon? Okay, tinan mo muna yung katabi nyo po kung may pag-asa. Kung may pag-asa pang maayos. Pastor, wala na ako masasabi sa katabi ko nito. Kung sa makina, babae na to. Hindi ho. May pag-asa po yan. May pag-asa, ano po?